Gagawa tayo ngayon ng cheesy dynamite. At ito yung mga ingredients natin para sa cheesy dynamite. 300 grams ground beef, 10 pieces green chili, cheese, hiniwa natin siya pahaba, 1 onion, chopped, 3 cloves garlic, chopped, salt, pepper, spring roll wrapper, at cooking oil. Ang ating gagawin ay tatanggalin natin yung buto ng ating green chili or itong tinatawag natin na siling haba. So, para tanggalin natin yan, gagamit tayo ng knife. Then, i-cut natin yung gitna. Pero hindi natin i-cut yung kabilang side. So, nakita nyo, binuksan ko dito, pero hindi natin pinatago sa likuran. So, habaan ko lang ng konti. So, itong step na to, depende sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto ninyong maging dynamite. So, tatanggalin ko lang yung buto niya sa gitna. So, okay lang din kung may matirang konti kasi yun yung magpapaanghang sa kanya. So, dito ko siya ilalagay. Okay. Gumagamit ako ng kutsarita kasi ayokong hawakan yung buto dahil medyo maanghang yon. So, pag hinawakan ko yan, for sure, magiging mainit yung kamay ko. Okay. Okay, so ganito yung itsura niya. Yan. So, gagawin lang natin itong step na to hanggang matapos natin lahat ng green chili na meron tayo. Next na gagawin naman natin ay igigisa na natin yung meat. So, gagamit lang tayo ng induction cooker. So, nakaset yung induction natin sa medium heat. At gagamit tayo ng kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Then, igigisa na natin itong ating bawang. Susunod naman, ilagay na natin yung sibuyas. Pwede na nating ilagay yung beef, minced beef. Ilagay na natin yung ating pepper. At yung ating salt. So, haluin lang natin hanggang sa maluto ng maigi yung ating meat. Okay, so luto na itong meat natin. Pwede na nating patayin yung apoy. Ilipat lang muna natin ito sa isang plate para lumamig. Ngayon, ready na natin na i-wrap yung ating green chili. So, gagamit lang tayo ng kutsarita at lalagyan natin ng palaman yung ating sili. So, ilalagay lang natin yung meat sa loob. Then, lalagyan natin ng cheese. At i-wrap na natin siya. So, i-fold lang natin yung both end. Then, wrap. Tapos gagamit tayo ng tubig para basain natin yung dulo at ma-seal natin. Okay, so ganito yung magiging itsura ng ating
dynamite. So, ulitin lang natin yung procedure na to hanggang sa matapos natin lahat ng green chili na meron tayo. Ang susunod na gagawin natin ay ipiprito na natin itong ating dynamite. So, bubuksan lang natin ulit yung induction. Yung ginamit natin na kawali kanina, yun pa rin yung gagamitin natin. Then, lalagyan lang natin siya ng mantika. Medyo madami kasi para madaling maprito yung ating lumpia or itong ating dynamite. So, antayin lang natin na uminit yung ating mantika. Mainit na yung mantika natin, so pwede na nating i-drop or iprito yung ating pwede na nating iprito itong ating dynamite. So, sinet lang natin ito sa medium heat at lulutuin natin to hanggang sa maging golden brown na yung ating dynamite. Baliktarin natin. So, luto na itong ibang dynamite natin. Ilalagay lang natin siya sa isang plate at nilagyan natin ng paper towel para ma-drain yung excess oil. Ngayon, tikman na natin itong ating cheesy dynamite. Ang sarap. At hindi masyadong maanghang to. Kasi tinanggal nga natin yung buto. So, sabi ko kanina, depende sa inyo kung gaano ka-spicy yung gusto niyo para sa dynamite. Pwede kayo magtira ng marami pang buto. Pero this one, hindi ko siya tinira ng maraming buto para makain din ng anak ko. So, I hope nagustuhan niyo to. Sarap. I hope nagustuhan niyo yung ginawa natin today. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, just please click the subscribe button below. At huwag niyong kalimutan i-visit yung aming website at www.pagkainpinoytv.com. At pwede nyo rin itong i-share sa inyong mga friends kung nagustuhan nyo itong recipe na to. Huwag nyo rin kalimutang i-check yung aming bagong channel, Travel Farn, kung saan makikita nyo yung mga adventures namin sa ibang bansa. Thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe for more upcoming recipes. Bye!